medyo masaya po ang aming mga kasamahan sa kabilang Building. ang Signal at saka yung MQ dahil nga humakot ng awards 8 yata sa bilang ko. Tapos, 8. Itatama ni MJ if ever. 8. Tapos kasama doon yung Gatpuno Villegas Award, which is something na nakukuha natin for the past 3 years, I believe. So MJ, alam ko na ikaw ay Manila's Finest Day pa rin ngayon for the Nth day, Nth time. Kamusta? Day 5 to be exact. Ayan. Pero grabe yung puyatan natin ng weekend. Worth it naman dahil most nominations, most awards pa ang nakuha nga ng Manila's Finest. You know, this is slow cinema but we are so happy. Kanina may mga nakilala tayo nanood dito sa block screening sa Quezon City. Pangatlong beses, pang-apat. May isa pang 7 beses na napanood yung Manila's Finest. Nagulat ka kami sa ko, wow, the dedication. Ako nga, 2 beses ko pala ito napanood. And of course, puro work-related pa. Diba? Pero talagang natuwa ako kasi nga na-appreciate, meron talaga tong audience and nakita rin to ng MMFF na binigyan nga tayo ng 8 awards. This is very big for us, especially that we're really championing movies like this that is for nation building and that showcases really the culture of the Philippines. And nakakatuwa kanina nakasalubong ko. So today, ang nangyari, 3 mall tour ang naganap. Nag-SM Grand Central, South Caloocan yan, sa North Caloocan, sa SM Caloocan, tapos ngayon North EDSA naman. And going strong ang Manila's Finest dito. May audience talaga siya. And nakita nga natin kanina na dumating din si Elijah Canlas, first time niya mapanood kanina itong itong Manila's Finest. Nakakatuwa kasi syempre para day 5 na naman, pwede na natin ikwento, may surprise appearance dito si Elijah. He opens the film, right? Yeah. At alam mo ba na professor pala niya si Raymond Red? Nakakatuwa. Kaya parang it's extra Small special world. daw for him to be a part of a film of his professor. So may ganong may ganong angulo pa si Elijah. Yeah. At kanina bukod sa kanya, nandito rin syempre si Ashnol Viga na napakasipag, si Tyke Sanchez, grabe sobrang sipag. Since day 1 nagpo-promote tayo, si Inday Fatima. And for the first time, syempre, alam naman natin, mommy siya, busy si Rica Peralejo, umikot din. At ang daming natuwa na nakita siya, at nagsinurpresa niya yung mga mall goer at movie goer dito sa iba't ibang mall sa Quezon City at sa Caloocan. So yun yung mga latest mula rito. Yung nangyari dito na isang block screening, from Vibe, mga ka-Vibe natin ang nag-conduct nito in line with Rizal Day, which is happening tomorrow. Yan. At puno-puno talaga yung cinema. So nakakatuwa talaga. Okay. So tomorrow ba may day 6 ka pa? Mukhang may day 6 ako. Okay. Actually, ginajuggle namin ang news desk ito kasi may rehearsals na rin si Jessica Sanchez. Syempre, kailangan din natin kamustahin si Kumaring Jessica, di ba? Na dati, bumisita rin ng TV5. Ngayon na siya nagbabalik ng Pilipinas. Ngayong new mom na siya. Yeah, Pero bukas may SM Pampanga si Papa P. Okay. Alam ko, tonight pa lang, kaya hindi siya nakarating sa Quezon City. May mall tour po siya, SM Pampanga. Tomorrow, we'll get back to you on what time is it. It is, but you can check it out later syempre sa mga social media platforms ng Media Quest, TV5, News 5. Ang tabayanan ni si Piolo sa Pampanga. Oo, sa Pampanga. Inisip ko rehearsal si Jessica Sanchez. Kakanta pa siya sa ASEAN kasi ba't pupunta rin siya sa Malacanang bukas? Oh, wow! So may schedule pala siya, kaya na-move. Na-move ng pagabihan ng kanya rehearsals. Ano oras siya sa Malacanang? Morning. Okay. Hindi na ba? May Hindi na ba courtesy affected? call siya Courtesy doon. call, Kaya courtesy nag-uusap kami na, isa ba siya sa magpe-perform sa ASEAN Summit? Kasi parang January may event na eh. We'll Oo. see. Hindi malayo yan. Yan yung isa sa mga itatanong natin kay Kumaring Jessica bukas. Diba? At ang kanyang pagiging new mom. I love it. Kakamusahin na natin siya at ang kanyang life after winning. Okay, sige. We'll see you tomorrow, MJ. Thank you. Thanks, MJ. Thank you, MJ. Maghahabol ako kasi dalawa pa lang yung napapanood ko sa Metro Manila Film Fest. Manila's Finest at saka I'm Perfect. Yeah. So, syempre, na-impluensyahan ako ng awards night. So, isusunod ko yung Unmarry. Napanood ko na pa. Ano lang ako 3 na lang ang nalalabing hindi ko napapanood. Wow, So, ikaw na talaga. Kasi wala akong ginawa nung Sabado. Oh. Sabi ko,
nandito rin lang ako sa power plant. Palabas halos lahat doon. Tinuhog mo na. Ako na. Grabe. Kumain sa loob ng sinehan mo. Iba. Hindi kasi awards night para lang makita rin kung sino talaga. So, okay naman po ano. So, ang dami-daming kuro-kuro no. Ako importante 'yon na merong nakakagusto at saka hindi ano. Kasi it provokes discussion. Parang ako, para sabi nila, ay, bakit parang travel back in time daw. So yes, parang ako, gusto ko yung gano'n. Kasi gusto kong tingnan kung, accurate ba yun? Diba? Parang iisipin mo na, parang ako medyo naabutan ko yung 60s, 69, 70, 71 eh. So parang sabi ko, meron, naalala ko yun. Yun yung reference to Naalala Manila's ko to. Finest. Yeah. So it's an experience para sa akin. Yung experience of parang immersing yourself. Saka sinadya ko talagang panoorin yung Manila's Finest sa isang sinehan na maganda yung projector. Kasi may mga sinehan tayo na medyo luma na yung projector nila. Dito talaga pinanood ko siya sa magandang projector kasi alam ko na maganda yung cinematography at saka yung production design. I wanna see it sa ganon. Ako, nagustuhan ko yung pasok ng mga music, ng kanta. Kasi parang nakadagdag dun sa dekada 70. Parang Hello. dinala ka mismo dun Period sa eh. Yeah. period Yeah. na yon. Na parang, ay, ang galing ng choice of songs. Saka Parang tunog, ganon. tunog plaka, diba? Plakang-plaka Tunog-plaka. yung tunog. Kaya nanalo ng Best Sound. At Oo, nanalo- music. Tapos music. Oo. Tapos nanalo rin yung kanta ni Piolo. No? It might be lost lang to And venue. some people kung ano yung kaibahan ng constabulary doon sa police. Ano nga ba? Pero yun Ano kasi rin yun ako? Kasi marami That's sa part mga of tao history, ngayon that's hindi part inabutan of ng history. constabulary. Yeah. The constabulary was PC. folded into the Philippine National Police in 1991. Yes. So, di ba, anong generation na yung hindi umabot sa PC? Yeah. Hmm. Naabutan But natin, siyempre. the PC was created in 1901, the Philippine Constabulary. It's supposed to be halfway between the army and the local police. Okay. Kasi, okay, no, back up a bit. Okay, we had the Revolutionary Army, kaya Aguinaldo, Yeah. yung Katipunan. Yeah. Natalo yan ng mga Amerikano noong Yeah. 1898, 1899. So, na-disband yan. In 1901, the Americans created the Philippine Constabulary to maintain peace and order nationwide. Yeah. May mga local police forces yan, pero usually hawak ng mayor yan eh. So, very local, very politicized, very parochial, at not well-armed and not well-trained. Kasi diyan ka lang sa munisipyo mo. Oo. So, the bandits would roam around, terrorizing people. Wala magawa yung mga local police. On the other side of the fence naman, nandiyan naman yung US Army. Wala pang Philippine Army noon na taking the place of the Katipunan eh. The US Army, syempre sila, wala silang masyadong pakialam sa peace and order. Yeah. So, to create a force that is trained like a military but to establish peace and order like the police nationally, they created the Philippine Constabulary in 1901. Yeah. Oh, pero in terms of hierarchy, mas mataas ba yung Philippine Constabulary than the local police? Kasi local police. You don't wanna mag-aaway, maraming mag-aaway dyan. Siyempre, Kasi parang yun yung naging issue dito sa Yes. movie, di ba? Na Well, parang, kasi- teka lang, teritoryo ko to. remember, in the olden days, walang national police eh. Unlike now, PNP, it's a national police force controlled by Campo Crame. Yung mga LGUs only have supervisory control over the local police, pero they take their orders pa rin from Manila. So, very very localized yun. So, minsan yung mga politiko naging warlord. Kasi hawak nila yung local police forces. And the police force is only as good as their warlords or their local LGUs would allow them to be. So, diyan papasok yung PC. Nagka-friction sa pelikula kasi Manila's Finest, yung Manila Police were under the control of the mayor. Samantalang yung PC is under the control National of kasi siya. National. Campo Crame. Yeah. Yes. So, iba ang direksyon ng Campo Crame. Magmamarsalo eh. So, ibang nila na we have to stamp out the leftist menace. Ganoon. So, tsaka mas may yabang sila kasi mga national kami. Oo nga.
Versus kayo, mga lokal lang kayo na police. Ako, So, may syempre, ganun dynamics. without giving anything away, well, in a way, sabihin ko rin, Bok, na ang nagustuhan ko rin part dito, yung pagpapakita na merong manufactured gulo. Yes, Gusto ko oo, yun, yung politika na ganon. Hindi naman pala nag-aaway yung dalawang gang pag-aawayin kasi kailangan magmukhang magulo ang lahat. Yes. Kasi nga papunta na tayo sa Martial dark law. days of martial law. Creating the, Creating the Parang impression na ine-establish the na magulo environment tayo. for Tapos, government to step in. Pinoprovoke yung mga estudyante na magkagulo para magkaroon ng reason for para stricter na mga rules and everything. So, anyway, ako yun yung na-appreciate ko dyan na parang dinala sa Maganda yung nakaraan. pagkakagawa ng pelikula. No Yeah. question about it. Ang ganda ng cinematography nga, tsaka yung production design. Ako lang, masyadong maganda. Too glossy. Masyadong Nag-cover kasi maganda. ako ng police. Masyadong maganda ang mga Nag-cover ako sa nasa police sa movie. Maynila. At panggabi ako. Okay. pero again, yung element Never ako nakakita ng mga ganun kapupogi ng mga police. Hello! Ang hirap naman Piolo. makakita ng kasing pogi ni Piolo Piolo Pascual Enriquez. at saka ni Enrique rin. Yes. It's gritty na glossy eh. Yes. 'Di ba? Alam mo, it's supposed to look in the movie, it's supposed to look gritty but it's still glossy. Ako naman na-appreciate ko yung fact na nakakuha sila ng location sa Manila na mukhang luma pa. Marami pa nun eh. Marami pa nun eh. So, mga lumang bahay. mga tsaka lumang bahay tsaka yung lumang Tsaka mga lumang kotse. Ang lumang Ay, kotse. ang galing ng kotse. Kaso, Oo, lumang nagsunog kotse. sila ng Volkswagen Beetle. Parang, ay, Beetle. Sayang. Hindi, baka kaha na lang. Yung kaha na lang. Anyway, so Beetle pa rin yun. bago namin maikwento ang buong Ay, teka lang, kwento dagdag ko lang. ng Alam mo, I find it so refreshing na umarte si Rico Blanco at si Ariel Rivera na mga singers. Yun lang. Ariel Rivera was basta. Hindi ko, Bagay sa kanya yung role. Grabe. Oo. Ariel Rivera. Pero nagulat ako sa kakengko yan ni ano diyan. Ni Rico Rico Blanco. Blanco. Anyway, so mga kapatid, just watch it, bago namin makwento pa ang lahat, masabi namin kung saan napunta si Ashton Olviga, ay kayo na bahalang mag-discover. Mag-move on na kami ha, dahil may mga day 6, day 7 promotion pa naman yan. So wait for it, lalo't si Papa Pipo ay nandiyan sa Pampanga tomorrow.